Mga kagalawan, kumusta? Isa na namang maganda at mapagpalang araw ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin, ano? Tatapatan natin yan mga kagalawan sa araw na ito ng isa ring maganda at topic na kapupulutan ninyo ng aral. Mapapansin nyo, nandito ako sa aking nandito ako sa ating sasakyan. At medyo pawis kasi hindi ko muna pinaandar kasi isa yan sa magiging topic natin. Naabot tayo sa hindi pa napapaandar na makina. Bago tayo tumuloy sa usapan natin mga kagalawan, shout out muna tayo, ano? Gusto ko lang i-shout out si Kagalawang Saikan. Isa din siyang bagong YouTuber, kasama ko sa Lourdes Fire Substation. Support nyo siya mga kagalawan. CYCAN, all caps, Saikan. Paki-support naman kagalawan at saka supportan nyo yung mga bagong YouTuber na kagaya namin. Isa din yung kagalawan nating si SF01 Emmanuel Abiharon, dati ko kasamahan sa trabaho. Isa ding bumbero. Sir, shoutout sa'yo. Shoutout din sa mga kagalawan natin sa Cebu. Sa mga pinsan ko, Del Vincent Alejandro, Teddy Boy Estacio, Michael John Permin, Paul Jason Permin. Mga pinsan, shoutout sa inyo. Mga kagalawan, nagbabalak ba kayong bumili ng second hand na sasakyan? Kung nagbabalak kayo mga kagalawan, tamang-tama sa inyo yung topic na to. Dito pag-uusapan natin mga kagalawan kung ano-ano nga ba yung mga bagay na dapat nating tignan kapag tayo ay bibili ng second hand na sasakyan. Gusto kong i-share sa inyo yung topic na ito mga kagalawan dahil bilang tulong na rin, dahil magkakagalawan tayo rito. Tsaka ayokong mangyari sa inyo yung nangyari nga sa akin. Eto, magkikwentuhan na naman tayo, Gaya nga ng sabi, 'di ba? Experience is the best teacher daw. Kung inyong mamarapate, nakikwento ko sa inyo mga kagalawan. Ang pinakauna kong sasakyan, Suzuki Scram na multicab. Ngayon dahil nga ako ay walang kaalaman, binili ko yon. Hindi ako nagdala ng mekaniko, excited ako, kasama ko lang yung biyanan ko. Ngayon mga kagalawan, doon ko unang naranasan yung napakalaking pagkakamali, napakalaking problema, bunga ng aking pagkakamali. Kasi nga, sa pagbili ko noon, yung sa akin lang kasi is makabili lang ako ng sasakyan na mapagpapraktisan ko ng drive, magagamit ko sa pamilya, magagamit ko sa pangnegosyo. Yun yung pinaka-iniisip ko. Hindi ko na inisip na napakarami pala ng kailangang tignan kapag kabibili ka ng segunda manong sasakyan. Yun nga, yung kwento mga kagalawan, nabili ko. 1 linggo lang matapos kong mabili, nasa parking lang. Hindi pa ako ganun karunong mag-drive. Nandyan pa ako sa garahe, atrasabante lang ako. Sipin nyo mga kagalawan, mga 1 linggo. Awa ng Diyos, humalo ang tubig at langis. Paghugot ko ng dipstick, kasi bagong-bago pa ako, gustong-gusto ko, tinitignan lahat sa tanang oras ng buhay ko, parang nandun na lang ako. Hugot ko yung dipstick ngayon. Paghugot ko ng dipstick mga kagalawan, laking gulat ko. Iba na yung kulay ng langis. Yung sinasabi niyang gatas na choco, gano'n na yung kulay ng langis. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na pinaandar yung makina. Tumawag na ako ng mekaniko. Ayun, isa sa pinakaunang gastusan na pinagdaanan ko. Simula nang gumastos ako para bilhin yung sasakyan na yun. Ayoko mangyari sa inyo yun mga kagalawan. Kaya samahan nyo ako, pag-uusapan natin ngayon kung ano-ano nga yung mga bagay na dapat tignan bago tayo bumili ng sasakyan. Sige, proceed na tayo mga kagalawan. Ang pinakauna talaga dyan kagalawan, pag bibili tayo ng sasakyan, napakalaking factor dyan yung ating budget. Pag meron na tayong hawak-hawak na pera mga kagalawan, ang pinakaiisipin natin yan is kung ano yung sasakyan
na mabibili natin sa pera na hawak natin, ano. Ngayon, pag-uusapan natin yung sasakyan, napakarami mga kagalawan. Kaya yung isa sa pinaka-advice ko sa inyo dyan, piliin nyo yung unang especially first car nyo, ano, first unit nyo. Ang pinakapiliin nyo sasakyan is yung sasakyan na pinakamalapit sa puso nyo, kung saan nyo gagamitin, pang negosyo nyo ba, pang pamilya ba, o pang araw-araw, ano. Napakaraming faktor. Kaya pag-isipan nyo maigi. Diba? Pag may pera na, nakapag-desisyon na kayo, isa pa sa advice pala sa pagdedesisyon nyo, sa pagpili ng sasakyan, mas maganda, the latter the model, mas nakakapabor yan sa inyo, mga kagalawan. Kasi ibig sabihin, mas mataas-taas na yung taon na ano siya, di ba? Medyo bago-bago pa siya. Maliban sa medyo bago-bago pa, posible napakarami pa, marami pa siyang pyesa, di ba? Marami pa pyesang available. Pero may mga sasakyan din naman mga kagalawan na kahit medyo matagalan na, napakarami pa rin ng pyesa na available. Isa din yan sa tip ko sa inyo. Piliin nyo, pag bibili kayo ng second hand na sasakyan, tignan nyo kung ano yung pinakamaraming tumatakbo sa kalsada. Isa yan sa tip mga kagalawan. Gaya nga ng, gaya nito mismo, etong sasakyan natin ha. Etong sasakyan ko, kung alam nyo lang mga kagalawan, ito ay Mitsubishi Adventure 1999 model. Isa to sa mga base model ng Adventure. Pero okay na okay pa rin mga kagalawan. Tsaka napakaraming pyesa kasi napakaraming Adventure na tumatakbo sa daan. Isa pa dyan mga kagalawan, Isuzu Crosswind. Isa din yan sa matitibay. Sa mga kotse, napakarami. May mga pyesa yan. May mga pyesa pa. Ngayon, yung nauuso, yung mga surplus na multicab. Marami ding tumatangkilik doon sa multicab. Tsaka napakaraming pyesa din. Kung ano nga, kagalawan niya lang yung tip. Kung anong pinakamarami sa daan, sigurado, napakaraming pyesa niyan. So, proceed tayo mga kagalawan, ano. Susunod dyan, nakapag-desisyon ka na kung anong sasakyan yung gusto mo. Ito na yung panahon na maghahanap ka na ngayon ng unit. Yung talagang mag-swak dun sa gusto mo. Marami mga kagalawan. Sa internet man lang ngayon, di ba? Sa marketplace, meron din, pwede din yung mga referrals na mga kasama nyo na ano, na may kakilalang nagbebenta ng sasakyan, ano. Pwede referrals. Pero mas maganda kung bibili kayo ng sasakyan, yung baka transaction nyo diretso doon kayo sa may-ari. Kasi syempre pag may dinaanan niyang middleman, expect ka talaga mga kagalawan na meron talagang kahit papano papatong talaga kahit pambili lang ng bigas yan, ano. Isa yan sa tip. Tapos kung nakapag-desisyon ka na talaga kagalawan, nakapili ka na ng sasakyan na gusto mo, doon napapasok tayo sa topic natin ngayon. Nakapili ka na ng sasakyan na gusto mo. Sige. Ngayon, kontakin mo na, i-transact mo na. Pag-usapan nyo kung saan kayo magkikita, pag-usapan nyo kung sakasakali, paano yung bayaran, ganyan, di ba? Sige, nag-usap na kayo. Siguruhin mo, itanong mo, pinakauna, itanong mo mga kagalawan yung about sa papel. Itanong mo kung siya ba yung first owner. Hanapin mo yung CR tsaka OR ng sasakyan, Certificate of Registration at Official Receipt. Kasi doon mo malalaman kung sino ang talagang may-ari, nakarehistrong may-ari ng sasakyan. Yung ibang attributes ng sasakyan, doon din nakalagay. Para makita mo, malaman mo kung tugma, di ba? Sa sasakyan, tugma sa sasakyan na bibilin mo. Ngayon, okay yung OR tsaka CR. Sige, sabihin natin okay yung papel mga kagalawan. Pagdating sa pagkikita nyo, yun yung pinakauna mong tignan. Kasi doon tayo talaga. Legalities muna yung una. Kasi makabili ka nga, may size na sasakyan. Hindi mo naman alam kung saan pala galing, di ba? Maguyo ka, mga kagalawan. Okay yung papel. Pagtingin mo, okay yung papel. Before pala nyan, before ka pumunta sa site, before ka pumunta sa napag-usapan nyo, kausapin mo yung may-ari. Yung katransaksyon mo, kausapin nyo mga kagalawan na unang-una, huwag muna niyang paandarin yung sasakyan. Kasi may mga sasakyan na palyado sa umaga. Yung pagiging palyado ng sasakyan, marami kasing maraming causes yan,
Muntika ko na makalimutan mga kagalawan, balikan natin ha. Pag titingin ka na ng sasakyan, advice ko sa iyo mga kagalawan, magdala ka ng trusted mo na mekaniko. Yung pala, pinaka-importante yun, nakalimutan ko. Magdala ka talaga. Kung hindi ka pa gamay, kung hindi ka pa sanay sa galawan ng pagbili ng mga second hand na sasakyan, maghanap ka ng mekaniko na pinagkakatiwalaan mo. Yung mekaniko na talagang ang panig ay nasa sa iyo mga kagalawan, Hindi lang yung mekaniko na sasamahan ka para magka-komisyon. Wag ganon. Magdala ka ng trusted mong mekaniko, pero pag-uusapan pa rin natin kasi mga kagalawan, huwag mong iaasa lahat sa iyong mekaniko. Kasi meron nga tinatawag tayo na human error, Hindi natin masasabi na sa lahat ng pagkakataon makikita ng mekaniko mo. Iba rin, lalo na't ikaw yung gagastos, ikaw yung bibili at ikaw yung gagamit nito sa hinaharap. Kaya dapat may alam ka sa pagtingin pa man lang, Sige, tuloy tayo. Wag na wag paandarin yung makina. Bakit? Kasi nga, doon nga sa mga sitwasyon na may mga sasakyan nga na hard start sa umaga. At bakit siya hard start? Pero talagang problema dyan. May iba dyan na sa sobrang stuck na, may mga panahon na naninikit yung yung starter, di ba? Pag starter lang, hindi yung problema mga kagalawan. Depende nga yan, depende sa presyuhan, depende sa inyong usapan. Tapos matatansya mo naman sa mga presyuhan ngayon, kung malulugi ka ba o ano ba. Kaya nga, yun nga yung purpose, bakit natin titignan, Meron din yung iba dyan, problemado yung valve seal, di ba? Problemado yung valve seal niya. Pag problemado yung valve seal, nakakalik na yung naglilik yung langis, napupunta dun sa combustion chamber. Ngayon pag niya sa umaga, yung spark plug hindi pa nakakainit, medyo pundido yung spark plug, kaya nahihirapan siya mag-start. Pero pag itinakbo na ng ilang kilometro, napakainit na makina, tumitining, ang ganda ng andar. Kaya doon pa lang mga kagalawan, magugulat ka. Doon kayo nagkita sa napagkasunduan nyo, tinakbo niya ng malayo, doon kayo nag-abot. Pagtingin mo, ang ganda ng kondisyon ng makina, kinabukasan sa'yo, natulog lang ng isang gabi yung sasakyan sa bahay mo, pupugak-pugak na sa umaga, di ba? Problema ka. Worst, depektibo yung piston ring, di ba? Pero mamaya na natin pag-usapan yan mga kagalawan. Yun na nga, una, sabihan mo siya na wag start yung sasakyan. Bakit wag i-start yung sasakyan? Kasi diyan pa lang, sa hindi mo pa na-start yung sasakyan, marami na tayong titignan. Ngayon, proceed tayo mga kagalawan. Papakita ko sa inyo, aktual na kung paano. The kagalawan style, kung paano ko tinitignan. Sana'y matuto kayo sa ko. Yung puhunan ko lang dito is yung experience ko mga kagalawan sa tagal ko na. Sa tagal na natin na nagsasasakyan ng second hand. Sa tagal na pinasok din natin yung pagnenegosyo kahit paano ng second hand na sasakyan. By my experience, sana matuto kayo at magamit nyo sa inyong buhay mga kagalawan. Sige mga kagalawan, magpo-proceed na tayo, babalik na rin ko yung camera. So ayun na nga mga kagalawan, proceed na tayo sa next phase ng topic natin ngayon. Yun na nga yung pag-check ng actual sa sasakyan na ating bibilhin. Pero bago tayo mag-proceed mga kagalawan, insert ko lang nakalimutan ko pala, isa sa napaka-importante din sa pagbe-verify ng legalities ng inyong sasakyan. Kung may panahon kayo, bago nyo puntahan yung sasakyan na gusto nyong bilhin, sumangguni muna kayo sa pinakamalapit na opisina ng PNP, HPG at saka ng LTO. Kasi sila yung mga agency talaga na may hawak ng mga records na natin sa sasakyan. Doon natin malalaman kung sakasakali baka hot car yung mabili nating sasakyan mga kagalawan. Pag nakabili tayo ng hot car, alam nyo mga kagalawan, hindi biro yung magiging problema natin. Kaya dapat maging maingat talaga Kaya in-insert ko kasi napaka-importante nun. Tapos kung wala kayong time sa LTO mga kagalawan, meron yon yung 2600 nila, yung yung programa nila na iti-text mo na lang yung yung plate number ng sasakyan. I-research nyo kung paano yan. Ginagawa ko, nakalimutan ko na yung yung code mga kagalawan. Basta parang plate number lang yon. Parang 2 piso lang o 250 ba yon? 3 piso yung yung charge niyan.
Pero matitipid naman yung time nyo kasi malalaman doon. Nandun yung latest na registration ng sasakyan, original owner, saka yung malalaman nyo kung hot car siya, may record siya sa LTO. So mga kagalawan, proceed na tayo. Babalik na rin ko na naman yung camera. So ayan nga mga kagalawan, for example, nagkasundo na kayo, dumating ka na sa area, dala-dala mo yung mekaniko mo. Unang-una dyan, titignan mo yung physical attributes ng sasakyan na bibilin mo. Ikutan mo, kahit kahit fast track lang mga kagalawan, kasi pwede mo namang i-review yan eh. Tignan mo muna kung ano yung magiging pinaka-impression mo sa sasakyan pagkakita mo, kasi napakahalaga din yan eh. Kung swak ba sa panlasa mo, ikutan mo, tignan mo. Habang umiikot ka, katok-katukin mo. Yan, katok. Bakit natin kakatukin? Kasi dyan natin malalaman, iba ang tunog ng latang-lata na sasakyan sa sasakyan na kinalawang, nabutas o ano pa man. Tapos kinapalan ng masilya, mga kagalawan. Kinapalan lang ng masilya tapos pininturahan. Kasi pag nakabili ka ng ganon, nako, napaka hirap mga kagalawan. Baka buwan pa sa'yo yung sasakyan mo, andun na, magsisilabasan, magulat ka. Yan muna, physical attributes, katok-katok. Sige, habang nag-uusap, nakikipag-usap sa may-ari, ibangin natin yung may-ari kasi baka madulas, medyo may mga masabi din na pakinggan nyo yung sinasabi ng mga may-ari. Sabi ko nga, huwag kayo masyadong excited kasi hindi lang yan yung nag-iisang sasakyan na ibinibenta sa buong Pilipinas mga kagalawan. Kaya take your time talagang kasi isipin nyo, yung sasakyan na bibili nyo mga kagalawan, yan ay sasakyan na paggagastusan nyo ng pera na pinaghirapan nyo, hindi nyo pinulot ang pera mga kagalawan. Yan ang isa sa pinakatip ko sa inyo. Huwag kayong excited kasi ako dati ayoko maulit nga yung nangyari sa akin. Nang unang bili ko, di ba sabi ko napaka-excited ko mga kagalawan kasi magkakasasakyan na nga. Ayan. Habang tinitignan, katok-katok, usap-usap, di ba? Ngayon, hingin nyo yung papel mga kagalawan tapos pabuksan nyo yung hood. Pabuksan natin yung hood ng sasakyan, Tignan nyo yung papel. Isa sa pinaka-importanting titignan natin dun sa papel mga kagalawan kung tugma ba, yung chassis tsaka engine number. Buksan ko muna Importante yun mga kagalawan, chassis tsaka engine number natin. Pagtingin mo dito sa sample natin, ito nakikita nyo engine bay na natin to mga kagalawan. Pagtingin nyo sa papel, yung chassis engine number, iba-iba naman yung location ng engine number dyan. Kaya kung anong sasakyan yung bibilin nyo, i-search nyo na kagad, may internet naman. Saan matatagpuan yung engine number? Dito sa Mitsubishi Adventure natin, nandito. Hindi ko lang may yung camera mga kagalawan. May susumba to. Hindi ko, siguro hindi nyo makita kasi madilim. Pero nandyan, nasa portion na yan Yan, yung portion na yan. Nandyan mga kagalawan. Sa Mitsubishi Adventure yan. Pag tumugma, okay yung engine number. Huwag kayong magmadali. Tsagain nyo mga kagalawan. Nasa inyo ang oras mga kagalawan. Karapatan nyo na tignan at suriin kasi bibilin nyo Paggagastusan nyo ng perang pinaghirapan nyo. Sa chassis number naman sa Adventure natin dito. Nakita nyo? Yung iba niyan mga kagalawan, nandito. Depende sa sasakyan. May iba nandito sa chassis. Dito, unahang bahagi ng chassis, dyan tinatatak. Iba-iba yan. Kaya nga i-search nyo kung anong sasakyan. Pag-check nyo mga kagalawan, tugma lahat, okay. Medyo malapit na tayo sa katotohanan. Okay yung sasakyan, pangalan na may-ari, okay. Plaka, tugma, okay. Original yung plaka, tinignan natin yung plaka, orig. Hindi pinalitan kasi minsan pinapalitan yung plaka, magtataka ka, bakit ganon? Pinalitan yung plaka, tanungin mo, history, bakit ganon? Di okay na mga kagalawan. Pag okay na yan mga kagalawan, habang patay pa yung makina, check mo na. At na pwede mong i-check, una ka sa langis. Hindi pa nakakandar, tignan mo. Kung may mga nagsettle ba dyan yung sinasabi kong gatas na choco. Ayan, wala naman, so okay. Pagkatapos niya mga kagalawan, kung okay yan, hugutin mo yung dipstick, tignan mo yung
Estado ng langis. Tignan natin yung dipstick. Oh, status ng langis, okay, kulay, okay, madumi, maitim kasi diesel, sige. Okay. Okay yung langis. Babalik natin mga kagalawan. Pag okay yung langis, mga kagalawan, ha? Pagdating, tinignan natin, paikot tayo, 'di ba? Sasakyan. Ano pa 'yon? Wrap up pa lang 'yon. Mabilisan lang. Makina yung pinaka-importante. Sige, una. 'Yun na. Tubig. Sunod nating titignan mga kagalawan is yung ating tubig. Hindi tubig, coolant. Titignan natin yung estado ng ating coolant. May tubig, hindi natutuyaan. Sige, okay. Reservoir, okay. Tignan natin, okay. Alaman yung reservoir. Okay tayo mga kagalawan, ano? Yung pinaka-importante. Ano pa yung mga pwede nating tignan? Tignan natin yung sasakyan na bibili natin, power steering. Tignan natin yung ating power steering fluid. Tignan. Okay. Malinis ang power steering fluid. Nasa tamang level. Okay yun. Tapos titignan natin sa mga posibleng leaks. Mga kagalawan, leaks. Yung makina, kabuuan ng makina, tignan natin sa mga posibleng leak. Pagtingin natin, okay naman. Proceed tayo. Ano pa ba yung pwedeng titignan, ha? Dito, upper lang yan ng makina. Huwag kang magatubiling silipin din yung pinakababa, mga kagalawan. Dito sa bandang oil pan. Kasi marami ding sasabihin sa'yo pag may mga leak dyan, ano? Isali na yung transmission. Kung may leak yung transmission, mga kagalawan, isali natin yan. Take your time. Sabi, kasi bibilhin mo yan, baka magsisi ka pagka minadali mo, ha? Pagkakagastusan mo ng pera, tignan mo, okay? Pagtingin mo, isali mo differential, puntahan mo. Silipin, ha? Silip talaga. Samantalahin na rin, pa-ispat-ispat na rin ng ano. Titignan natin mamaya yan, yung mga baba. Pero ispat-ispatan mo na habang nakano ka na, kagalawan. Yan, tignan mo. Okay. So okay na mga kagalawan, ano? Pagtingin nyo, okay. Okay tubig, okay langis. Sige, tatakpan natin. Ano pa yung iba nating pwedeng i-check? Tignan nyo, may aircon ba yan? Yung sasakyan na ano? Tignan nyo yung estado ng ano. Tignan nyo yung estado ng ano niya, habang hindi pa napapaandar. Etong estado ng ating aircon dryer. O, sige, tignan natin. Aircon dryer, sa baba, aircon compressor. Tignan mo yan kung may mga leaks. Kasi may mga langis yan eh. Etong dryer, etong koneksyon ng mga aircon. Tignan natin, kung sinabi may aircon, sige, tignan natin. Kasi sa mga koneksyon ng aircon, dyan natin makikita, maglalangis. Malangis-langis yan, ano yan, pagka may mga leak na. Yan. Sige. Okay. Sa pang mga importante fluids, tignan natin yung ating mga, eto mga kagalawan. Titignan natin yung ating clutch fluid. Okay, okay yung level. Okay yung dami niya. Medyo madumi na lang na yung kulay kasi palitin na. Ito, napalitan na to. Okay to mga kagalawan. Tignan natin ha, meron namang max level. Lahat ng pwede mong tignan ha? Sabi ko nga, take your time. Tignan mo, yung baterya, tignan mo. Tanungin mo yung may-ari, sir, kailan mo itong last binili? Tignan mo yan. Titignan natin, ha? Pagtingin natin dyan, mga kagalawan, tignan natin lahat. Yan. Battery, kasi yung battery, hindi na rin biro yan. Isang kagaya na ito kalaki na battery, ha? Ganitong klase. Hindi ko na i-commercial, ano? Hindi pa naman nag-i-sponsor, mga kagalawan. Eh, hindi, biro lang. 5,000 mahigit yan dito sa amin, mga kagalawan. So, pagtingin mo, okay. Oh, nandyan yung, ano, fuse box, ha? Relay box. Tignan mo na rin. Tignan na natin. Baka tignan pa ng iba. Pero lang mga kagalawan. Sige, tingin. Tingin muna, physical lang, ha? Tignan natin kasi baka naman may iba dyan na nagka-problema na, kinundem-kundem na ng ano yan. Ha? Tanso na lang yung inilagay. Wire na makapal. Ay nako. Disgrasya. Masusunog ang sasakyan natin mga kagalawan. Kakabili pa lang. Okay? So pagtingin natin na okay na, langis, baka may nakalimutan tayo. Okay na.
Sir, pressure washer po, yung windshield, yung tubig ng windshield, gumagana ba? O, tignan mo na rin. Nandyan lang naman yan eh. Sige, tignan mo na. Lahat ng tignan mo. Lahat nga yan, sa pagbili ng sasakyan, sabi ko, situational nga yan, di ba? Mga kagalawan, depende sa presyo na napag-usapan nyo. At expect mo, wag mo expect talaga na wala talagang problema kasi second hand nga yan. Depende sa presyohan. Diba? At sa inyong mapagkasunduan. Yun na nga mga kagalawan. Teka, nag-zoom. Nag-zoom. Dumihan. Okay. Pagtingin natin na okay yung engine bay natin mga kagalawan, sasamantalayin na natin yung panahon na nandyan pa rin tayo. Hindi pa natin pinapaandar. Sige, wag muna. Take talaga natin yung time natin. Yun na yung panahon na tutukan natin yung ng sasakyan. Ayan. Wag nyo munang papaandarin kasi pag pinaandar, mahati na yung atensyon nyo. Makikinig kayo dun sa kuha ng makina, tapos ganyan, mapabayaan nyo yung makina. Hala, ikot-ikot, silip-silip kayo dito. May mekaniko ka naman kasama, sige. Pero ikaw dapat tumingin-tingin ka rin. Tignan mo yan, yung mga suspension, mga kuhan, kagalawan. Tignan nyo lahat. Doon yung makikita kung pasok ba o swak ba. Best buy ba yung sasakyan. Gulong, lahat tignan nyo. Doon na nga, pakatok-katok tayong ganyan. O sige, tignan. Sa mga kotse, ganito. Mga area na to, mga kagalawan, isa din yan. Tignan natin ha. Isa yan, mga sasakyan. Hala, pababa. Tignan nyo kung kinakalawang na chassis nga, may mga putol ba. Sa mga sasakyan naman ganito, kadalasan mga kagalawan, ito sisilipin nyo mga porsyon na to. Ito yung madaling kinakalawang, lalo na kotse. Mga kotse yung dito, dukutin nyo. Ito wala, latang-lata pa yan lahat. Mga area na to, silipin nyo lahat yan, area na to. Kasi kung may problema dun sa baba, kinain ng kalawang, tatagos dito yan. Yan, mga kagalawan ha. Ayan, maayos na maayos pa tayo dyan. Sisilipin natin yan ha, mga kagalawan. Tignan nyo. Karapatan nyo yan. Kaya, huwag kayong talaga. Tapos mga ilaw, tignan nyo. Mga pundidong ilaw. Kasi okay kung ilaw nga lang. Pero ipacheck nyo talaga kasi mamaya, nasa linya na pala. Problema na, condemn na. Anong kwento nyan. Check lahat. Check good. Pag mag-aato bili, check good. Kung mga kotse, tuklapin nyo yung mga carpet. Tignan nyo lahat. Tignan nyo lahat. Ayan, physical attributes na tayo nyan. Tapos titignan nyo yung loob, kung maayos pa ba. Ha? Ngayon kung maayos mga kagalawan, yan na yung panahon na papaandarin na natin yung makina. Kasi sabi okay yung aircon, sige, pandarin natin yung makina. Sa pagpapandar naman ng makina, mga kagalawan, ganyan muna. Pagkandar ng makina, tutukan nyo yung dashboard. Pag click mong ganyan, nagsiilaw, okay lahat. Umilaw lahat ng mga dyan, mga indicators. Okay yan, ha? Pero dapat mawawala silang lahat, ha? Ang maiiwan lang yung handbrake kasi naka handbrake, tapos yung pinto nakabukas pa. Maiiwan yan. Lahat ng mga naka-indicate dyan, mawawala na. Yun, nangawala na sila. Yan na lang, yung dalawa, ha? Yan. Sige, okay na. Dahil sabi naman, may aircon. Okay, one start, one click. Ganyan, start kagad. Abay, napakaganda ng response. Ayos, yung bibili natin sa sasakyan. Pagka problemado naman yung startup nya, doon nyo ipasuri sa mekaniko nyo bakit ganon. Sige, ganyan na mga kagalawan na, okay na. Habang umaandar, yan na yung panahon na titignan nyo na at papakinggan yung andar ng makina. Malagatak kasi old school diesel engines yan ha, mga kagalawan. Okay, yan na, dyan na babalik yung pagtingin natin sa dito muna. Tignan natin kung nausok ba na parang takure mga kagalawan. Natalsikpan lang okay, walang problema. Balik natin. Eto, tignan natin kung nausok, natalsik ba na parang takure.
Okay lang naman mga kagalawan, ano, yung talsik, normal yan sa ganitong makina kasi napaka babaw ng ano natin, nandiyan na, oh. Mechanism ng rocker arm natin, nakalabas. Okay, importante walang usok. Hindi nagtatalsikan na para namang matatakot ka na, ano. Sige mga kagalawan, okay. Pag okay yan, punta tayo sa kakapandar pa, pwede natin buksan yung coolant o radiator, ha? Pagbukas natin ng radiator, okay, tignan natin kung pabula-bula ba, tagal na, bumubula-bula pa. Problema yan mga kagalawan, lalo na pag ganyan, ginanyan mo tapos yan, normal lang yan mga kagalawan. Huwag kayong magtaka sa bulwak kasi yung bulwak na diferensyado yung ano mga kagalawan, bubulwak yun. Susukan niya talaga yung diferensyado na yung head gasket natin, ano, sa head. Bubulwak yan. Etong sa atin, pag-usapan natin sa susunod yan, yung thermostat. Kasi naghahanap ako ng thermostat. Ibabalik ko yung thermostat na ito mga kagalawan. Update ko rin kayo dyan. Wala nang thermostat kasi yan. So okay na. Pagtingin yung okay na mga kagalawan, ganon, nag-rev na kayo. Ganda ng response, maayos. O sige, ngayon may isa pa na wag natin kakaligtaan. Eto, magsasabi din to sa kondisyon ng makina. Dudukutin natin yung tailpipe. Pag ganyan mo sa tailpipe mga kagalawan, pagka ganito yung ano mga kagalawan, nagpa-powder yung carbon, yung carbon niya parang powder. Okay yan. Good yan, good. Pero pag ganyan mo yung carbon, kung mamasa-masa, malangis, nako, isa yan sa symptoms na kumakain ng langis yung sasakyan. Tapos iparev mo dun, tignan mo, observe mo yung usok. Pag umusok yan ng kulay asul, kulay puti, pag gasolina siya, it's mga kagalawan, problema yan sa bibilin mong sasakyan. Pag-isipan mo yan. Ngayon pag okay yan, pag cleared yan, medyo maluwag-luwag na kasi medyo okay yung takbuhan. Observe nyo ng matagal, panda rin ng matagal talaga. Tsaka itong sample lang natin kasi mga kagalawan, diesel engine ito. Kung ano to, kung gasoline engine naman, isa i-adapt natin Kung gasoline engine to, isa sa pinaka-importante, before pa natin pinandar yung makina, titignan natin yung spark plug. Kasi yung spark plug sa gasoline engines, isa yon sa may pinakamaraming sinasabi tungkol sa internals ng iyong makina. Makikita nyo sa sunog, yung perfect na sunog ng spark plug, medyo brownish siya, di ba? Na dark. Pero pagka medyo maitim, posibleng maitim na carbon, posibleng mali ng timpla yung karburador. Posible din na mahina bumigay ng kuryente kaya hindi masunog lahat ng gasolina. Mahinang bumigay ng kuryente si distributor. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod natin na vlog. Ngayon naman, ang mahirap pagka spark plug mo, tinignan mo, tapos alam mo yung sunog na langis na nasunog, yung mamasa-masa siya, tapos kumapal na doon. Isa yan sa mga indicator yan na may problema. It's either valve seal mo o worst, yung piston ring natin worn na o may gas-gas na yung natin. Internal na problema na ng makina yan. Kaya medyo dyan, mapapaisip tayo dyan mga kagalawan. So yun na nga, pagtingin natin, okay naman lahat mga kagalawan. Wala nang problema. So magpo-proceed na tayo sa last phase kasi inon natin to kanina. Okay naman daw yung aircon. Pagpasok mong ganyan, wow, parang langit, ang lamig. Okay nga talaga yung aircon mga kagalawan So okay, pasado sa ating panglasa, komportable. Sige. So kung okay na. So ayun na nga mga kagalawan, na-check na natin lahat, okay na, papel, tugma. Sige, paspasan na natin. Dahil okay na, excited na tayong iuwi yung sasakyan. Kasi gustong-gusto na natin, pasok na pasok. Binulungan ka ng mekaniko mo, sabi ng mekaniko mo, boss, Best Buy. Nanayuan na yung balahibo mo, talagang gustong-gusto mo ng patakbuhin, Pero wag mong kakalimutan mga kagalawan, laging ilagay sa sigurado, di ba?
Ngayon na yung panahon na kausapin mo yung may-ari, yung seller, test drive mo muna yung sasakyan. Test drive mo sa lahat ng sa lahat ng kondisyon ng daan, kasi gano'n na nga, sinilip-silip natin, kasali doon sa pagsilip, di ba? Nakalimutan ko sabihin, dapat kasali doon, tignan mo mga suspensions, mga kuan, di ba? Okay na lahat, sige na, wala namang mga leak, walang kung may leak man, depende pa rin sa presyo, di ba? Sabi ko, kung kayang-kaya lang naman, magkano lang naman yung pagpapapalit ng ganyan yan basta i-balance lang natin, yung importante hindi ka malulugi, hindi ka matatalo sa presyohan nyo. Tapos ngayon na, usapang test drive na nga tayo, mga kagalawan. Di dahil gustong gusto mo na talaga, marunong ka namang mag-drive, o kung hindi ka marunong mag-drive, yung mekaniko mo, test drive na. Subok muna paano ba? Pag atras mong ganyan, smooth. Pasok mong ganyan, primera, abante ka na naman, smooth. Brake mo, okay. Pag ganyan mo mga kagalawan, okay na okay. Sige, okay. Yung gear, yung pasok, okay. Sige. Ngayon, panahon na para mag-test drive ka. Pag nag-test drive ka mga kagalawan, talagang i-test drive mo talaga ng malayuan Huwag yung test drive na biro para kang mahihiya na baka masyadong matagal kang makabalik. Kasi bibilin mo nga yan pag nagustuhan mo mga kagalawan. Maiintindihan ka ng may-ari. Ngayon, sa test drive mga kagalawan, doon mo na susubukan. Subukan mo sa iba't ibang speed. Tignan mo kung tumutugma, tama ba yung bigay ng lakas ng makina, tama ba yung akyat ng RPM sa speedometer mo, ganyan. Tignan natin lahat yan. At isa dyan, obserban ka dapat sa temperature mo. Kasi may mga sasakyan na pagka may problema, na-overheat na siya noon o anumang history yan, may mga sasakyan dyan na pag pinapandar mo pa, wala pang problema. Pag tinakbo mo ng malayo, doon na, aakyat ng ganon. O ihinto mo pag medyo matraffic, medyo hinto-hinto kang ganyan, matagal na kahinto, doon umaakyat. Ganyan, habang naka-on yung aircon. Aircon mo humihina habang nakahinto. Doon lang lalakas kapag itinakbo mo. May mga may mga factor diyan mga kagalawan, kaya kailangan mapagmatyag ka. Tapos doon na nga sa test drive, idaan mo sa mga lubak. Tignan mo kung anong response ng sasakyan mo kasi doon mo malalaman. Yung mga under chassis na problem nun, may mga problema sa bushing, may problema sa shock, may problema sa mga mga tie rod end natin, dun yun. Habang paliko kang ganun, may problema sa tie rod end, gumaganyan yung sasakyan mo, tie rod end yun. Tumatakbo ka, pagtakbo mo ng mabilis, gumewang yung manibela, problema yun mga kagalawan. Dun sa long drive, yun yung pinaka last phase ng pagtingin natin sa sasakyan at doon natin makikita. Doon ka na magdedesisyon, final na decision mo na. Pag natingin, pagkita mo, okay naman lahat, maayos yung response, walang langit-ngit, walang lagutok, walang kalampag. So, okay. Sa mabilisan, okay naman. Habang mabilis natin tinatakbo, yung bitaw mo ng okay naman. Pag clutch mo, pasok ka ng yung gear mo, di ba? Yung gear, okay. Yung gear naman, hindi ganun kalambot, hindi lugaw, kasi mahirap din yun pagka hawak mo sa gear na ganyan, hindi mo na alam kung saan papasok mga kagalawan. Napaka-importante niyan. Ngayon, pag okay na lahat, babalik ka na, doon ka na makikipag-usap sa may-ari. Doon yun na pag-usapan mga kagalawan, makipag-transact ka. Kung ano yung mga depektong nakita mo sa sasakyan, sabihin mo sa may-ari, sabihin mo sa seller, doon ka tumawad. Doon mo ihingi ng hustisya. Hindi, doon tumawad ka. Kung hanggat maaari tawad ka. Ganun talaga yon, normal yon kasi buyer ka Tatawad ka. Pag nagkasundo kayo sa presyo, doon yun ang pag-usapan yung mga legal na papeles. Dapat yung deed of sale, pag-usapan nyo kung sino yung notarize sa abogado, sino magbabayad sa abogado. Tapos singan mo ng ID. Yun nga yung dalawang ID na naka back to back with specimen signature. Yun na siguro mga kagalawan. Sa araw na ito, yun na yung pinaka mai-share ko sa inyo. At hangad ko na sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng kaalaman, lalong-lalo na kung interesado kayong bumili o di kaya sa future na magkaroon ng sasakyan at yung kaya ng budget natin ay second hand lamang. Okay po yan mga kagalawan. Basta importante marunong lang tayong tumingin. At sana ay makatulong yung video ko sa inyo na ito.
at mapakinabangan nyo nga sa buhay nyo mga kagalawan. Yun lang yung may bibigay ko sa inyo. At maraming salamat sa pagsubaybay. Yun lang mga kagalawan yung lagi kong sinasabi. Suportahan nyo yung mga kagaya ko na baguhan pa sa pag-YouTube. Samahan nyo lang ako. Marami tayong matututunan dito mga kagalawan. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka, mag-hit like ka, notification bell, i-hit mo na rin. At marami tayong pag-uusapan dito mga kagalawan. Yun na sa ngayon. Hanggang sa muli. God bless us all.